Yun, magandang gabi. Welcome back sa JTC. Ang topic natin ngayon ay mga loops. Doon naman tayo sa mga for each, yung mga ganito. Uh, wait. For loops. For loops. Yan. Sorry. Loops muna tala. Loops. Ayan. Sa mga loops, meron tayong ito meron tayong for loop, for op, at saka for each. Meron din tayong while, do while. Parang lalaki din ito. Excuse me. So yan, do while, hindi white. Yan, ano pa ba? Merong do while, may while, at saka wala ba ako na miss out? I think wala naman. So unahin natin yung for loop. May pare-pareho lang sila nag-i-iterate ng data. Kasi bakit pa ginagamit yung loop? Usually kasi ginagamit natin yung loop kapag pwedeng sa logic mo sa isang program mo, pwedeng sa game, di ba? Or pwedeng sa isang data pag may gusto kang i-display o iterate, ba may ipepatch ka sa may server, ganun. Pwede mo siya display gamit ng ganito lang kung wala ka namang masyadong gagawin, or kung pwedeng may baguhin ka, not sure kung ano man yan. Pero anyways, pakita ko yung for loop. Yung for loop, tama, for loop, ganito yung tsura nya. Tatawagin mo yung for, then ipapasok mo sa parenthesis, tapos curly braces. Pag nasa loob ng curly braces, palaging automatic dito tatakbo yung logics mo or yung mga execution. Ngayon yung nandito sa parameter, pagka may parameter, hindi lahat pero automatic tumatanggap ng arguments yan o ng parameters nga. Ngayon, anong sinabi ko? Example, ito si for loop. Tumatanggap to ng mga arguments. Yung unang arguments niya is initialization, which is yung, for example, let x equal 0. Yan yung initialize. May variable siya na let, may variable name na x, at saka may value na 0. Sunod naman natin dito is yung condition. For example, yung x is mababa sa number 10, lagyan natin ng equal sign, no? Halimbawa, kung yung x daw is mababa kung yung x is mababa o equal sa 10, gawin tong condition, etong execution na to or update, x plus plus. Ibig sabihin, mag-add 1. Diba doon sa mga previous video ko, hindi gumagana yung ganito. Gagana siya pag nakaganto. Diba? Pero dito sa sa for loop, I think ito yung ganito yung ginagawa nila. So testingin natin. Ito, okay, malilito rito. Para lang parang ganito lang yan, no? Nag-declare ka lang dito ng let x equal 0. Hindi naman siya pwedeng x, pwede ka naman gumawa ng sarili nga, like number, or pangalanan mo siya ng numero. Kasi variable name lang naman yan, eh. Ang importante yung laman, which is yung 0. Pero kung mapansin mo sa for loop, pinasok siya sa loob, diba? Pwede rin namang hindi, pero ito nga nakapasok. Tapos gawin natin 1 para yan, para okay. So, nakalagay dito, kung yung x, excuse me, kung yung x na may value na 1, mas malaki ba o equal lang sa 10? Kapag hindi, ito yung gagawin niya. Mag-iterate siya. Pero kapag na-meet na tong requirements na to, o itong condition na to, mag-i-stop na to, itong pag-increment. So, testingin natin. Console.log, lagyan natin ng name, no? Number, tapos comma, may space to, ayan, string natin, tapos yung x, and tingnan natin kung anong mangyayari. Save natin siya, then i-run natin dito sa terminal. Wait lang, daw mapag excuse me. Katiri yun, pero yan, ito, control L, node index.js, enter.
Kaya mapansin nyo, di ba? Pero kung alisin ko tong number na ginawa kong string, yan, literal na x lang yung i-console ko. Alisin natin ulit to. Ito. Yan, tapos arrow up, di ba? Arrow up, yan, para makita yung mga previous mo, ano? Enter. O, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kasi yung x mababa nga naman at hindi equal sa 10. Kaya magra-run siya. Ngayon nag-equal na siya sa 10. Ano, equal na siya sa 10. Nung una, yung x mababa kaysa sa 10. So nagtuloy-tuloy siya. Tapos may equal, 'di ba? Tapos ngayon equal na siya sa 10. Kaya hanggang 10 lang siya huminto. Pero kung aalisin ko yung equal na yan, ano yung sa tingin mangyayari? Tingnan natin kung number 10 pa rin. 'Di ba hindi na? Ayun. Kasi nag-i-start yung counting ng ano ng mga ganto sa index 0. Kaya importante maglagay din ng ganito ng equal. So okay na tong for loop. Ngayon next natin yung for op. Etong for op kailangan natin ng data or kahit siguro number. Ganun. Ano ko muna to, comment ko muna. Yan. Tapos dito sa taas magde-declare ako ng ano, ng let's say fruits, ganun. Na tawag dito. Fruits na array. Syempre tagalogin lang natin, saging, mansanas, ano pa ba? Mangga, ano pa? Ubas. Okay na yan. Ngayon gawin naman natin yung for op. Yung for op naman, kailangan meron kang variable. Ito diba may variable na, may variable tayo na cons at may variable name na fruits na may value na array na puro string. Ngayon gagawa ulit ako ng bago which is let. Pangalan nito is mga prutas. Hindi, prutas lang kasi singular lang natin siya. Or fruit, yan. Tapos equal, lagay lang natin empty string or undefined. Hindi, an empty string pala yan, sorry. Kasi ngayon tatawagin natin siya dito. Fruit of fruits. Tapos again curly braces, dito papasok yung execution sa loob. Ano mangyari dyan sa part na yun is parang i-iterate nyo to. Parang kukunin nyo yung bawat isang laman yan, ito at saka ito. Tapos parang ipapasok nyo dito papunta rito sa loob ng fruit. Tingnan natin kung tama nga ba iniisip ko. So hindi ko na muna papangalan ng diretso fruits na natin. Fruit pala, sorry. So ito kailangan natin Tapos tingin muna natin kung gagana. Yan, sinave ko, then ano natin, yan, enter. Yan, nakita nyo, diba? So parang ang nangyari dyan, tinawag niya tong, kinuha niya tong fruit na walang laman, yung fruit na variable name natin na walang laman, empty string lang yan, diba? Tapos ngayon tinawag niya rito sa una, fruit of fruits. Etong fruits na to, ito yung may maraing laman, yan, katulad yan, may saging, may ganito. Ngayon ang ginawa niya, parang kinuha niya isa-isa yung laman neto, tapos nilipat niya papunta rito sa, not actually nilipat pero parang ganun yung nangyari. Parang inisa-isa niya. Ito yung naging singular niya. Ito plural. Ito yung singular. Ayan. Kapag kinonsole to, nag-iterate siya ng ganyan, no? Ngayon pwede natin i-concatenate yan or yung tinatawag na template string. Ito, halimbawa, ito ay prutas na tapos equal natin space, tapos tawagin natin dito yung fruit. Kaya mapansin mo meron ako, diba, naka template string, naka backtick, tapos ilagyan ko ng string, tapos naglagay ako ng $sign at saka curly braces para tawagin yung variable na fruit. Ayun. Save natin, tapos again control L, arrow up na key, enter. Ayan, ito ay prutas na saging, ito ay prutas na mansanas, ito ay prutas na mangga. Diba, helpful siya pagka gusto mo mag-display ng isang data. So okay na tayo sa for loop.
4 off, sorry. Sorry, medyo maingay kasi sa background ko sa kabila. Na ilang tuloy ako. Ngayon yung for each naman tayo. Yung for each, similar yan sa for off. Yung nangyayari. Kukuha rin siya ng singular. Sorry, hindi pala ganyan. Tatawagin natin yung fruits. Ayan, fruits, tuldok. Tapos, for each. Ayan o, for each. Parang ang mangyari, tinawag niya yung fruits, tapos kukunin niya yung bawat isa ng fruit na yan. Tapos, ipapasok mo yun sa isang klase ng variable. Halimbawa, fruit. Ano ba prutas na lang. Yan, prutas. Tapos, function siya. Yan. Tapos, pwedeng ganyan, single line na arrow. Or pwedeng i-curly braces mo ulit para, again, logic. Kasi ginagawa lang naman tong curly braces kung marami kang gagawin logic. For example, may console ka sa taas. Dito naman, may return ka. Dito naman, meron kang something dito ulit. Pero kung wala ka naman yan, pwedeng i-single line mo lang. Halimbawa, isa lang naman gagawin mo. For example, ito, console log lang. Ayan, kahit ganyan na lang gawin mo. Ayan, tawagin natin yung prutas. Tignan yung mangyayari. Save ko Control L, tapos arrow up key, enter. Diba? Same na same lang. Parehong-pareho lang sila ng for off. Diba? Similar lang. Ngayon, pwede ko rin gawin to. Ito ay prutas na. Gagawin ko lang, again, gawin natin siyang template string backtick. Tapos lagyan natin ng ito ay prutas na equal. Ba't mo lalagyan na equal? Wala lang. Pwede mo namang hindi lagyan yan. Tapos lagyan mo ng $sign. Tapos curly braces. Tawagin mo yung variable ito. Or yung
kasi mapansin nyo, meron siyang do while, diba? Ang DP. Yan, do while. Yung do while at saka yung while, pareho sila nang nangyayari, pero may pinagkaiba sila ng isang bagay. Ito kasi kapag ka-false, halimbawa nilagay mo rito 300. Yan. Ang nangyayari dito, 300 is less than or equal to 300. Ano sa tingin nyo? True ba yun? Syempre hindi, diba? I mean, oo, magto-true. Alisin natin to. Yan, kung gawin ko to, count is less than 300. Syempre, ano yan, magpo-false yan. Pati ako napaisip ko. Totoo nga ba? Kasi natin kung false nga ba. Hindi rin ako sigurado sa sagot ko eh. So, false nga. Nagturo, di alam eh, no? Pero ayan. Again, pagka false na dito, pag nag-false yan, hindi niya napapaanda rin to. Hindi niya na to i-execute. Unlike ni do while, gawa tayo sa do. Do, tapos while. Ang weird, no? Magkaiba sila. Same number same ano pa rin. Same yung gagawin natin. Count pa din. Ito pa rin papasok ko rito. Count. Gagayin ko lang yung kanina. Count minus. Tapos 10 lang to. Tapos kakopy ko lang to. Ayan. Number. Ayan. Similar lang. Tinan nyo ha. I-ano natin. I-error natin tong ano. I-error natin tong count. Gagawin ko siyang 300 para mag-error. Tinan nyo mangyari. Index, enter. Wala, 'di ba? Wala nangyari. Pero ang gagawin ko siyang 299. Umandar siya isang beses kasi 299 lang siya, 'di ba? Pero kung gawin ko tong equal, tingin ko gagana 'to eh. Oh, gumana kasi naka-equal eh. So magto-true, hindi siya magpo-false, magto-true 'yan. Kaya alisin natin yung equal. Ayan. Yan, so error na siya. Pag nag-error, hindi siya nag-execute. Napansin niyo yan, diba? Pero sa do while natin gawin. Tsaka mali pala tong ano, yung format ko, sorry. Dito pala dapat sa taas yan. Kasi ito, alisin ko na to. Yan, ganyan siya dapat. Tawagin mo yung do, curly braces, dito yung execution mo. Tapos itong while or yung condition, yung looping. Yan. Gawin natin 300 then similar dito. Alisin din natin to. Yan, 'di ba sa may while kanina kapag 300 is less than 300, syempre hindi magre-return ng false. Pag false hindi na dapat mag-execute. Pero sa do mapansin nyo, nag-execute siya isang beses. Yun yung pinagkaiba ni while at saka ni do. Si while kapag false hindi na siya mag-execute. Si do naman kapag false mag-execute siya kahit isang beses lang. I mean for once lang talaga. Pero kung halimbawa naman na true, magtutuloy-tuloy yan hanggang 300. Ayun. Sorry, lagyan ko na equal. Ayun. Para saktong 300. Ayan. Ayan si do while tsaka si while. Hindi ko na ipaliwanag ata sa inyo na maayos, no? Ayusin natin dito. Try natin i-recap yung mga nangyari. Pasensya na sa paliwanag. So, yung topic natin nun is, yung kanina, ngayon, lutang na, loops. Meron tayong for loop, for off, for each, while, do while. Sa for loop, gumawa tayo rito ng, tawag ito, ng initialization ng variable. Ayan. Tapos, meron tayo rito ng condition. Yan nga, kapag yung x is mababa or equal sa 10, ituloy lang tong console na to. Similar lang sa while. I-check nyo to, kapag hindi, tutuloy nyo to. Tapos ulit na naman, mag-increment na naman yan. Tapos i-check nyo ulit, then ulit-ulit lang hanggang sa ma-meet nyo tong condition na to. Yan si for loop. Ito yung condition, ito naman yung update, ito naman execution. Sa for off naman, gumawa tayo ng variable natin ng fruit na walang laman. Tapos meron tayong variable na fruits na merong laman ng array of strings ang puro prutas. Ngayon, nilagay natin sa una yung fruit. Tapos kasunod yung fruits.
So, nangyari, parang kukunin niya yung singular na itong fruits na to. For example, ito nga ay saging. Ililipat niya papunta rito kay fruit. Kaya magiging singular siya. Kada isang ikot, punta, ikot, ikot. Hindi mo na kailangan gumawa ng ganito. Para sukatin kung ilan yung laman nung ganyan. Para lang, 'di ba? Ito na kagad yung gagawin mo. Bahala na siya mag-check kung ilan yung laman nung array mo. Ayun yung kinaganda niya. Ayan, ipapasa niya yung laman na ito papunta sa fruit, tapos i-console niya. Paulit-ulit lang yan hanggang sa maubos niya yung laman na ito. Ngayon kay ano naman, for each, kailangan array yung i-access ni for each. Bawa, ito si fruits, array yan. Ayan o. Tapos, tsaka mo tatawagin yung for each. Tapos sa for each, similar siya kay fruit na may singular. Ayan o. I-access niya lang naman yung singular, tapos i-console mo lang nang paulit-ulit din. Kung ilan yung laman nun, ganun din yung gagawin niya. Similar dito kay for of. Yan, function siya. Ayan, naka-arrow path function tayo. Single lang yan. Tapos ngayon, dito naman kay while. Si while naman, nandito yung condition mo. Again, hanggat true yan, magtutuloy-tuloy ito. Kailangan mo maglagay ng break o ng condition. O pwede ka maglagay ng break pag may certain condition na na-meet. Pwede kang gumawa sa loob ng sarili mong condition. If count umabot ng 400, yan ba, umabot ng 400, tsaka ka palang maggagawa ng stop or kung ano man, pwede yon. Yan si while. Tapos si do while naman, similar din ni while, kaso ang pinagkaiba lang yung syntax, kasi may do dito tapos may while dito. Nandito yung condition. Again, pwede ka ulit gumawa rito ng condition mo na if, mga guard clause kung gusto mo. Tapos ang pinagkaiba niya kay while is si while kapag nag-false hindi na siya nag-execute. While si do naman kahit mag-false yan, mag-execute siya once. Yun yung pinagkaiba niya. So yun lang yung topic natin for loops. Kaya thank you.